Hi Leo! Welcome back sa ating Tagalog Reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin na inyong monthly Tagalog reading para sa buwan ng January 2024 collective Leo for whoever will resonate on this month reading. And before anything else, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year. Sana nag-enjoy kayo sa inyong holiday and vacation with your family, friends, and loved ones. Alright? So, sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mga monthly Tagalog readings. Alright, Leo. So, i-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front of the camera and I'll see you in few seconds. Okay? Hi Leo, so gawin na natin ang inyong general life reading sa buwan ng January 2024, okay? So tingnan natin, at position number 1, Leo, meron tayong 9 of Wands, okay? Position 2, meron tayong Page of Cups. Third position, meron ka namang Major Arcana Justice card. Sa ika-4, meron tayong Knight of Pentacles. Okay, sa 5th position, meron tayong 10 of Swords. Sa pang-6 ay meron ka namang 7 of Pentacles. Leo Collective. At the center, meron tayong 5 of Wands. Alright, so umpisahan na natin ang inyong general life reading, Leo. Okay, so, pagpasok ng January 2024, okay, this new year, okay, this month, may situation tayo sa nakaraan mo, no, na hindi mo na kailangan i-carry sa January. At ito yung mga energies, external energies na masyado tayong na-drain, okay, or napagod, or na-challenge. Yung spirit natin, yung emotions natin as well. Okay, yung time and effort, and yung mga desires natin, no? Feeling ko meron tayong tinitry na gawin, but for some reason, it's just not working. Whatever it is, may kinalaman siya kasi once to sa mga aspirations mo, sa goals mo, or career, okay? So, i-let go mo na yung ganyang energy and start a new, fresh perspective, no? Okay? So, yung kailangan nating ipagpatuloy naman is continue yung pagiging communicative natin, yung pag-message natin, pagiging proactive natin out there para makakilala tayo ng mga bagong koneksyon, maghanap ng mga bagong trabaho, ng mga oportunidad. Kasi ayan ang Page of Cups, ito, ipagpatuloy mo yung mga bagay na maaaring makapag-bring in sa'yo ng parang new energy, no? Kasi galing ka sa drained na situation or challenging na mga events sa buhay mo, sa career man yan, sa business, or sa family situation, no? Medyo may struggle, no? Pero hindi tayo sumusuko, okay? It's not about time na sumuko ka kasi nasa 9 of Wands ka. Hindi ka naman sumuko. Nakakapagod na test tayo, even ang ating mga patience at ating mga effort. But, ang sinasabi dito, yung kailangan mo namang ipagpatuloy. Basta wag susuko at mag-umpisa kahit sa maliit na mga simula. Okay? And yung mga maliliit na beginnings na yan, na mga interest na yan, no, yung mga small things na makakapagpasaya sa'yo. Okay? It could also be continue lang, actively seek. Or, kasi pag sinabi mong seek, either nag-a-apply tayo sa bagong trabaho, no? So, kailangan natin mag-forward messages to, email to, parang i-uplift mo rin yung sarili mo na worth it ka for something na hinahanap mo or hinahanap din nila. Okay, sa job man to, sa business, or sa family situation mo. So, yung pagiging open mo and receptive, also emotionally sa mga situation, sa positive way, no? Lahat din ng mga papasok sa'yo ng mga incoming connections or opportunities, take it
lightly. Okay? Tread lightly, i-enjoy mo. Okay? Wag kang nang ma-stress. So, kalimutan mo yung energy na yan ng Nine of Wands. Pumasok tayo sa Page of Cups na simulan natin punuin yung puso natin ng interest at contentment. Okay? Even sa mga small things. So, parang, di ba, it's the thought that counts, no? Kung may nakaalala sa atin, di ba, thankful tayo. Okay? Mga ganon. Be more grateful. Kahit sa maliliit na mga bagay na sisimulan mo or natatanggap natin. Ngayon, sa manifestations mo, finally, no, major arcana to. So, pag nakita natin yung Justice card, magkakaroon ng balance, nandiyan ng scale, may equality, harmony, and may kakaroon ng sense, finally, yung mga nangyari sa'yo at yung about to happen, o kaya yung mga nangyayari ngayon. Okay, yan ang Justice card. So, it could go in your favor, yung mga manifestations mo, okay? Kasi nga, i-align din natin yan sa mga kailangan mo ipagpatuloy, no? Keep an open heart, okay? Be more welcoming, be more engaging then, and open to all na maging connection mo, maging friendly ka, maging open tayo sa pakikipag-usap or pakikisalamuha at tingnan natin or gawin natin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin. So, eventually, the manifestations mo, you can never go wrong. Kasi nandiyan ang Justice card. Ang Libra energy is symbol ng scale. So, ang sinasabi dito, it could also be legal matters, legal paper, document, contract, maaring pirmahan, na maaring mag-materialize. Okay, yan ang Justice. Okay, Justicia. Ika nga, no, anything that's documented in black and white, na walang gray area. Finally, lahat magkakaroon ng kaliwanagan, ng katotohanan, at mas magiging balanse yung pagpasok ng taon sa'yo, Leo. Okay, ngayon sa fourth position mo, Leo, meron tayong Knight of Pentacles, no? Ang Knight of Pentacles, sabihin natin, yan yung mga external energies. Like I said, magbagal yung pasok ng mga energies na to na maaaring magbigay sa'yo ng, mga new beginnings, hope, commitment, long-term contract, yung mga ganyan, mga offers, diba? Opportunities. Mabagal to pero steady. Kung ipagpapatuloy natin yung ginagawa natin ngayon, na mag-lead tayo sa isang mas stable na sitwasyon sa buhay natin, no? Na eventually, let's say, yung ginagawa mo ngayong work, hard work, effort sa, even sa mga endeavors mo, or sa mga personal relationship mo, no? Continue doing it, no? Naturally, okay? At ang nararamdaman ko kasi, naturally din, papasok yung opportunity or yung chances na makapagsimula ka or ng mga committed relationship, contracts, no, na mai-interview ka, mabibigyan ka ng offer sa trabaho, na mag-skyrocket or mamaterialize yung mga business na gusto mong gawin, okay? Mabagal, nasa horizon, pero it's on the way. Ganon, may work in progress na nangyayari sa external energies mo pagpasok ng 2024 of January. Okay, ang kailangan mo naman ibigay sa sarili mo is that may 10 of Swords ka. So, may 9 of Wands, no? Ito yung kailangan mong i-release. And yung kailangan mo ibigay sa sarili mo or sa paligid mo yung 10 of Swords. So, hayaan mo nang mag-ending yung mga kailangan magtapos. Okay? Yung mga kailangan nating i-let go or ibigay sa sarili natin is tanggapin natin yung mga situations and connection na nagtapos for the way it is, okay? Done and dusted, over and done. So, sinasabi, you need to get over yung sa mga endings na yon. Okay, wag na nating balikan sa 2024 yung mga endings na sa sitwasyon mo sa kahit ano pa yung area ng buhay mo. Friendship, personal relationship, sa love life man yan, sa career mo, na pagpasok ko ng January, may nagtapos, okay, maaari na nawala ng trabaho or may contract or opportunity na nawala na or natapos na, it's okay. Kasi, yun yung sinasabi ng baraha dito, let endings be done, di ba? Kasi, that's the way it is. Tapos na siya eh. Okay, yun ang sinasabi dito. And kailangan natin i-accept kahit medyo masakit, kailangan natin i-process pa. Ngayon, sa new beginnings mo, may in-invest ka dito. 7 of Pentacles. Like I said, yung external influences, medyo mabagal ang pasok ng mga opportunity, pero sigurado yan. Okay, kung maging patient tayo, nandiyan ang Knight of Pentacles at ang 7 of Pentacles. So,
Nag-invest ka naman. You do your job, no? Ginawa mo yung part mo para makapag-manifest tayo ng mga bagong oportunidad and connection sa buhay natin, or success, miracles, blessing, graces, no? Mabagal, yes. Pero, sinasabi ko, continue doing the hard work. Nandiyan si Page of Cups, si Nine of Wands, and eventually, nakita mo yung manifestations mo, Justice card. Tapos, yung new beginnings mo, Seven of Pentacles. So, nag-invest ka naman. It's only a matter of time. Maging patient ka, mag-antay tayo. Kung magmamaterialize. Eventually, nandun siya sa parang work in progress kasi na niluluto pa, hinahain pa, hinahanda pa yata yung pinaka-best na opportunity na you deserve. Okay? Ngayon, at the center, Leo, no? Five of Wands, yung mga natutunan mo. So, may natutunan tayo sa buhay natin, nakaraang buwan, nakaraang taon, or past few months and few years pa yan. Not only 2023, na may mga bagay na it could make or break. Diba? It's either yes or no, win or lose. So, kailangan natin i-accept. There are things na kailangan matapos. There are things na bound to failure. There are also success. Okay? And, ang sinasabi kasi ng Five of Wands as a lesson here is either piliin natin yung mga battles na dapat nating i-engage, or yung mga struggle and challenges, or yung mga beginnings na magwo-work out. Kasi, remember, it could work out, it could break, okay? It could make or break you or your dreams, no? So, nasa trial and error yung success or yung mga accomplishments or yung mga visions natin. But still, part yan ng buhay, okay? Huwag sumuko. Yun ang sinasabi dito sa release card nyo rin. Okay? So, sana nag-resonate kayo, Leo, sa inyong monthly general reading. Ngayon, tingnan naman natin ang inyong love reading, no? I-shuffle lang muna natin ang mga cards in front of the camera, Leo. And I see you guys in a few seconds, okay? Hi again, Leo. So, gawin na natin ang inyong general love reading sa buwan ng January 2024 for whoever will resonate on this, Leo, okay? So, shuffle lang natin ng kaunti. Alright. So, sa unang position, Leo, no? Ang una mong card actually, wala tayong position dito, ay meron ka tayong Nine of Pentacles, Leo. At meron tayong Ten of Wands. Okay. Major Arcana, the Strength card. Then, meron tayong Three of Swords. Oh. Masakit. And then, the Lovers, Major Arcana. So, seriously, a love reading. Lumabas yung Three of Swords at ang Lovers card. So, may choice tayong dapat i-make up for January 2024 kasi I felt like parang nandiyan yung Three of Swords. So, may heartbreak and pains tayo, no? Recently. Because kasi yung connection na you're currently in, Leo, no? Nitong January 2024, maybe residual energy to nung nakaraang taon na natas ang ating connection. It's been challenging kasi parang pulls apart kayo, no? Beauty and the Beast card, okay? So, kailangan na i-find nyo muna yung harmony and dynamic sa inyong dalawa. Kasi it looks like baka may clash na nangyayari. Isa passive, isa active. Isa is defensive, yung isa naman is offensive or medyo quiet. Yung isa medyo loud, okay? So, pulls apart, okay? So, parang hindi kayo on the same page. So, it's been difficult. Nandiyan ang strength, nandiyan ang Ten of Wands. You cannot make that up. So, ang ending dito parang nagkasakitan kayo ng person mo. Pwedeng ikaw rin to na or siya na nakipag-break or in separation or talagang hindi lang nagkakasundo, nagkakasakitan. And eventually may choice na dapat gawin sa connection na to. Though may strong soul connection to. At nandiyan ang Nine of Pentacles. So, I feel like ikaw ay yung person mo preferred na nagtapos to right now or nasa cool off kayo or in separation. Okay?
may Nine of Pentacles dito, so ina-enjoy nyo lang yung sarili nyo, yung sense of independence at the moment. But eventually, magkakaroon kayo ng choice, no? About a love situation. Okay, clarify muna natin itong mga cards para sa ating Leo, no? Shuffle lang uli natin ng kaunti. Yung mga cards nyo. Alright. So, shuffle natin and then, okay, i-clarify natin. So, Nine of Pentacles kinlarify ng Six of Pentacles. And then, yung Ten of Wands mo, kinlarify Major Arcana Judgment. So, okay. Kunin mo na natin lahat. Strength card mo, Queen of Cups. Three of Swords mo, meron tayong Seven of Pentacles. The Lovers, kinlarify ng Five of Pentacles. Okay. So, may choice ka talaga nakakaharapin for January kasi, yung relationship or yung connection or yung family situation, living in situation, domestic situation mo has been tough. Talaga, difficult. Especially sa aspect ng material possessions din or, alam mo yun, commitment lang in general. Okay? So, may abandonment issue rin. But I don't see this as really an abandonment issue. It's like tinitest ang connection nyo together as a family or even yung commitment or yung loyalty nyo as a couple or in a relationship. No, may heartbreak and disappointment after a period of nag-invest tayo ng time and energy dito. Nag-expect tayo ng something only para ma-disappoint. Okay, nandiyan ng Three of Swords or masaktan. So, like I said, kung gusto mo mag-stay sa connection na to, gusto mo ipaglaban, gusto mong mag-stay for some reason, valid reason, kasi nangyayari na mahal mo, no, hindi pa nauubos yung emotional strength mo sa tao na to, no? You have so much love, concern, compassion to give to them. Okay? Pero, despite of or in spite of sa mga ginawa or nangyari sa inyong dalawa na masyadong masakit or mahirap, bakit parang nararamdaman kung gusto mong magstay? Okay? So, mabigat na masyado nandiyan ng Ten of Wands. But finally, kino-call out ka kasi ngayong January, no? 2024 as well, this year, na it's about time na gumawa na tayo ng decision dito sa situation na to. Like I said, kaya nandiyan yung Lover's card. Kasi na, it's been difficult, mahirap. Nandiyan yung Five of Pentacles. So, ano ang dapat natin gawin? So, pag gumawa tayo ng decision, make sure na i-review natin yung mga past actions, no? Ng situation na to or ng connection or ng person mo. So, ang sinasabi dito kasi, eventually for January, dapat give yourself some, time naman, mga self-care. Nandiyan ang Nine of Pentacles, nandiyan ang Six of Pentacles. So, I felt like strongly yung ina-advise sa January 2024 is that, masyado nang hindi balance, no? Yung well-being natin, mas kailangan mo yata i-prioritize ngayon more than yung connection na to na it seems like parang napapabayaan natin ang ating sarili. Yung other focus natin din, ang sinasabi dito, balansihin mo, mag-focus din sa career, sa money mo rin, ang growth. Not only dito sa connection na to na nagtitake up so much ng time and energy mo at effort. If it's not working, then i-redirect mo muna yung time mo right now at energy sa ibang bagay, especially concerning doon sa pag-grow ng iyong mga money, career, and mga finances or mga business ventures, no, or yung mga aspirations and dreams na hindi mo nagagawa for so long because masyado tayong tutok dito sa tao na to or sa connection na to. Okay? So, sana nag-resonate kayo, Leo, sa inyong month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Leo. Bye!